awakening ng isang tunay na hari. Dahil dito natin masasaksihan mga lods kung bakit si Arthur ang siyang napili para dalhin sa bagong mundo upang maging bayani. At masasaksihan natin dito ngayon mga lods ang paghahanda nila Arthur at Varian para harapin ng representatives ng Vretra. Dahil dito na talaga magsisimula ang tunay na digmaan. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakita ang isang lugar na napuno ng napakaraming naglalakihang gusali. At ang gusali na ito mga lods ay isang new modern era na gusali. Ibang-iba ito sa lugar na ginagalawan ni Arthur. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang pintuan na ina-unlock gamit ang illegal na pamamaraan. Nasabi pa dito ay konti na lang, malapit na siya. Natugon naman ang kasama nito, wala pang tao sa ngayon Nico, pero bilisan mo. Sagot ni Nico, magbantay ka lang dyan, konti na lang talaga. Nasabi naman ng kasama niya, sigurado ka ba talagang alam mo ang ginagawa mo? Na-unlock ni Nico ang pintuan at abot sa tainga ang ngiti niya at sinabihan niya ang kasama niya na kailangan itong magbaw sa kapangyarihan niya. Kaya sinabi ng kasama niya na wala bang ibang mas malakas pa dyan sa boses mo? Kaya inulit ni Nico ang kanyang sinabi ngunit hinanaan niya na ito. At masasabi nating si King Gray ang isang bata mga lods. At ang mga eksenang ito ay parte sa nakaraan ni Arthur Lewain. Kagad pumasok ang dalawa at naghanap kagad ng mga mahahalagang bagay na parang may nanakawin ata ang dalawang bagito na ito. Sinabi ni Gray na alam niya na mali ang kanyang ginagawa, ngunit pinangatwiran niya ang kanyang sarili dahil kailangan niya ito. Kahit gaano pa kayaman ang nanakawan nila, kahit alam niya sa kanyang pakiramdam na hindi ito tama, ngunit nakataya ang ampunan at kailangan nila ng pera. Kaya matapos nga nakawin ng dalawang mga kayamanan sa loob ng bahay, ay kaagad umalis ang dalawa. At napatanong nga dito si Gray kay Nico kung sigurado ba talaga ito sa taong pinagkatiwalaan nitong bibintahan nila. Dahil napakabihira lang sa isang tao na willing bumili ng mga mahahalagang bagay galing sa hindi kilalang 12 years old na bata. Sagot ni Nico na hindi kasi siya nagtanong sa akin para makilala ako. Kaya hindi rin siya nagtanong. Ganun lang kasimple at saka willing naman siyang magbayad ng cash. Kumatok si Nico sa isang malaking bahay at hinapi niya pa ang kanyang buhok at iniba niya ang kanyang look sa pagbago ng ekspresyon ng kanyang mukha para magmukhang maangas. Nagbukas ang pintuan at isang kalbo na naka-Amerikano ang bumungad sa kanila at napasabing, ikaw yung makulit na bata at nagdala ka pa ng kasama. Sagot naman ni Nico, gusto lang naman ng kaibigan ko na tulungan akong ihatid ang mga merchandise na dala ko. Kaya sinabi ng kalbo na pumasok kayo at isara niyo ang pintuan. Pumasok na ang dalawa at napaubo nga dito si Gray sa lakas ng usok ng sigarilyo sa loob. At bumulong si Nico na siya na ang bahala dito. Mag-look around muna si Gray sa paligid. Napatingala si Gray na parang may nakita siyang interesante sa itaas at nakita rin niya na parang busy sa pagkukwentuhan ng dalawang kasamahan ng kalbo. Samantalang si Nico naman ay excited na makatanggap ng pera mula sa kalbo habang chine-check ang mga diamonds na ninakaw nila. Kinuha ni Gray ang isang libro at nabasa niya na isa itong old instruction manual ng key. Kaya kaagad niya itong tiningnan sa pinakaloob at nakita niya kaagad ang main instruction ng paggamit ng key. Ngunit biglaan na lamang sumulpot si Nico sa likod na napasabing, ano yung nakita mo? Kaya gulat na gulat si Gray na kaagad sinara ang libro na napawat at sinabing wala lang to. Biglang nagsalita ang kalbo na napasabing kunin nyo ang libro na yan kung gusto nyo. Wala naman sa kanila nakakabasa ng librong yan. Kaya parang dumi lang yan dito. Kaya kaagad kinuha at itinago ni Gray ang libro sa bag niya. Umalis kaagad ang dalawa pagkatapos ng transaksyon. Ngunit makikitang may iniwang kakaibang titig ang kalbo sa dalawang bata habang nakatalikod. Pagkatapos habang papauwi na ang dalawa, napatanong si Gray kung bakit pa niya sinamahan itong si Nico. Kaya naman pala niyang sarili niya. At makikita natin dito mga lods na umuulan. Ngunit may napansin si Gray nang napatitig siya sa gilid. Wika ni Nico na huwag nang magreklamo itong si Gray dahil nakakuha naman ito ng libreng libro at saka nag-enjoy naman sila sa gabing ito. Ngunit seryosong sinabi ni Gray, sinusundan tayo. Yung dalawang smoker kanina sa bahay na pinasukan nila. Kaya sinabi ni Gray na lumiko sila sa sunod na eskinita at kagad tumakbo. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa pagpasok nila sa sunod na eskinita at kaagad umakyat sa gilid ng pader para linlangin ng dalawang taong sumusunod sa kanila.
At maya-maya nagtago muna ang dalawa para obserbahan ng paligid habang makikita natin si Gray may dala ng panghampas na kahoy. Sinubukan ni Nico na tingnan ng likod para makita kung talaga bang nasundan sila ng dalawang smoker, ngunit nagulat na lamang siya dahil hindi pa siya nakapagsiklat lumitaw na kaagad sa harapan niya ang lalaking may mahabang buhok at sinubukan itong hawakan kaagad si Nico, ngunit buti na lang natumba si Nico sa sobrang takot at hindi siya nahawakan. Napasigaw si Gray na tumakbo si Nico at kaagad niyang hinampas ng kahoy ang lalaki at makikitang hawak-hawak na ni Gray ngayon ang bag ni Nico na may lamang pera. Napansin ni Gray na napaatras ang lalaki at napasigaw sa sakit. Ngunit pagtingin niya kay Nico ay muli na naman itong nadulas at kasalukuyang nahihirapang makatakbo. Kaya kinuha ni Gray ang laman ng bag at sinabing, "Ito ang habol nyo, hindi ba? Ngayon, kunin nyo to sa akin." Mabilis na tumakbo si Gray para ilore ang dalawa at upang ilayo kay Nico. At habang siya ay tumatakbo, nakita niya ang isang lata ng can na nasa unahan. At napansin din niya ang umiilaw na metal na nakabaon sa pader. Kaya biglang tumigil ang ating bida at lakasang loob na hinarap ang dalawa. Kaagad sinipa ni Gray ang lata towards sa binti ng lalaking mahabang buhok. Kaya kaagad itong na out of balance. At hindi na nga nag-atubili pa si Gray na talunan ng likod ng lalaki upang gamitin pang buwelo para makatalon sa itaas at kinuha ng ating bida ang metal na parang pako na nakabaon sa pader. Kaya nang nag-touchdown si Gray sa gilid ng pader, nakita niya kaagad sa napakalinaw na paddle ang mukha ng isa pang lalaki na sumugod sa kanya. At ito nga ay kasalukuyan siyang inaatake gamit ang suntok, ngunit kaagad niya itong naiwasan at nagulat na lamang ang lalaki sa kanyang nakita dahil ang napakatalas na pako ay tatama na sa mukha niya na makikitang ginawang tsakorno ni Gray ang pakong ito habang si Gray mga lods ay nasa zone na ng kanyang awakening. Bagsak ang lalaki sa tindi ng ataking pinakawalan ni Gray at tumalsik ang napakaraming dugo since bumaon lang naman ang pako sa ulo niya. Habang ang isang kasamahan nito ay nagulat na lamang dahil nalingat lang siya sandali, ganito na ang nangyari sa kasamahan niya. At ipinakitang parang okay na nga dito si Nico mga lods. Pagkatapos ipinakitang pawis na pawis ang dalawa matapos ang mahabang takbuhan at humupa na rin ang ulan. Kaya napangiti nga dito si Nico dahil yun naman pala ang dahilan kung bakit niya gustong isama itong si Gray. Nasabi pa niyang kung nakita lang sana ni Gray ang sarili nito para daw itong hari na lumilipad sa laban habang nagduduelo. Napaliwanag naman ni Gray na sa totoo lang, hindi naman talaga niya alam kung ano ang nangyayari. Bigla na lamang niyang namalaya na parang nagsimulang bumagal ang takbo ng paggalaw sa paligid niya. Kaya sinabi ni Nico na mukhang kailangan nilang bumalik agad bago pa magising ang lahat. Palihim na dahan-dahang umakyat ang dalawa papasok sa loob ng bahay ampunan. Ngunit habang dahan-dahan silang umaakyat sa hagdanan, dala-dala ang kanilang sapatos, bigla na lamang may nagsalita na napawikang, "Gray at Nico, halimuna kayo dito." Kaya nagtataka ang dalawa kung alam ba ng headmaster nila na lumabas sila ngayong gabi. Dahan-dahan na pumasok ang dalawa sa pintuan, ngunit nakaabang na pala ang titig ng kanilang headmaster. Kaya napapito-pito na lamang ang dalawa na para bang walang nangyari. Sinabi ng headmaster nila na mayroon siyang bagong ipakilala, si Cecilia. Magkaedad lang daw silang tatlo, kaya sana ipasyal ni Gray at Nico si Cecilia at kaibiganin. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nagising ang ating bida sa lakas ng sinag ng araw. At habang hinahaplos niya sa Selvi na natutulog, napaisip siya na matagal-tagal na rin mula nung nanaginip siya sa nakaraan niyang buhay. Tumungo si Arthur sa bintana upang makita at mamasdan ang napakagandang sinag ng araw sa umaga. At maya-maya bigla na lamang may kumatok, kaya pinapapasok niya ito. Isa pala itong staff na may report na ihahatid para sa kanya, na sinabing ang location ng kanilang meeting ay na-finalize na. At nag-request daw si Commander Verion ng isang preparation. Kaya parang naguguluhan ng ating bida na napasabing, "Anong preparation ang sinasabi mo?" Biglang pumasok ang tatlong maids na may dala nga itong damit na susuotin ni Arthur sa meeting. Kaya habang sinusuot ni Arthur ang kanyang napakagarang damit, napatanong ang staff kay Arthur kung wala ba ni isa sa mga kabataang babaeng ito ang nahuhumalingan ni Arthur at nagpaagaw ng pansin. O baka mahilig lang daw talaga si Arthur sa mga prinsesa. Kaya sagot ng ating bida, "Baka gusto mo tadyakan kita dyan." Lumabas na ang ating bida sa kanyang silid at nakita kaagad siya ni Verion na napasabing nakakainis daw tingnan kung gaano kaganda ang look ngayon ni Arthur. Kaya sinabi ni Arthur, siguro mas mabuti pang mag-focus ka na lang sa pagdisenyo ng mga uniforme. Habang si Alder naman ay sinabihan ng dalawa na tara na.
Habang naglalakad, nakita ni Arthur ang mga sugatang sundalo sa paligid at sinabi niya na mula nung namatay daw si Director Goodsky, hindi na daw gaanong balisa itong si Verion at mas lalo itong nanatiling malakas na siyang kailangan naman talaga ni Verion. Dagdag pa ni Arthur na talagang bumabagabag pa rin sa kanyang isipan kung paano napasok ng mga tauhan ni Agrona Vretra ang silid ni Director Goodsky. Ngunit hindi niya maisip kung gaano ito kabigat para kay Verion. At kung ako naman ang tatanungin mga lods, base sa conversation bago nila pinatay si Director Goodsky, nakatira lang sa lumulutang na castle ang assassin. At parang taga-dikatin lang din dahil nagpasalamat nga ito sa pag-reveal ng information patungkol sa plano ng Pretra. Biglang napatanong si Verion kung handa na ba si Arthur na makita ang representative ng Pretra. Ngunit napatanong din ng ating bida kung handa na ba si Verion dahil alam niyang gusto nitong malaman kung sino ang pumatay kay Director Goodsky. Kaya napangiti na lamang ang matanda na sinabing mag-focus na lamang sila sa kaligtasan nilang makabalik ng buhay dito dahil papatayin siya ng kanyang apo kung hahayaan niyang may mangyaring masama kay Arthur. Kaya napatawa na lamang si Arthur dahil baka gusto daw sabihin ni Verion na siya ang unang papatay ni Tesha. Habang si Aldir naman ay napatanong kay Verion kung ito ba ay handa na, kung saan biglang tumalon ng dalawang matanda. Samantalang si Arthur naman ay napatanaw muna sa napakalawak na himpapawid at si Selby naman ay naghihintay lang sa go signal ni Arthur. Tumalon na rin ang dalawa at kaagad nag-transform si Selby into a dragon form habang ang dalawang matanda ay nasa loob lang pala ng kapangyarihan ni Ardir na parang orb na lumulutang. At si Arthur naman ay nakasakay na sa likod ni Selby. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!